Ah, Ngayon, gagawa tayo ng embutido. Ang ingredients natin ay 2 tablespoons of pickles, 3 tablespoons of tomato sauce, 3 fresh eggs, half cup ng grated cheese, half cup ng minced bell pepper, half cup ng minced garlic, half cup ng raisins, 1 cup of minced carrots, 1 cup of onion, and 1 cup of breadcrumbs, salt and pepper to taste. And dito, meron tayong 4 boiled egg cut into parts, Vienna sausage cut into parts also. Para sa feeling natin mamaya sa embutido. And 1/2 kilo ng ground lean pork. Okay. Ngayon, mag-start na tayo sa procedures. First, i-beat natin tong egg. Wala naman siyang specific order kung anong uunahin mo ilagay dito sa pork. Kahit ano, pero ako, ang unahin ko is itong binibit ng egg. Pero it's up to you naman kung anong gusto mong unahin. Yan, ako na siya. Ngayon, lalagyan na natin yung binit na egg sa pork. Sunod, lagyan natin. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong ilagay. So, mix everything. Except sa mga feelings na ilalagay natin mamaya sa embutido. Yan. Bell pepper. Tomato sauce. And kailangan ng tomato sauce para bigyan ng buhay, para bigyan ng kulay yung tomato sauce natin. Ay, tomato sauce yung embutido natin. Sunod. Oops. Garlic. Raisins. Carrots. Onion. Breadcrumbs. And finally, ang salt and pepper natin to taste. So ngayon, imimix na natin sila lahat. You could use the fork or bare hands. Para sa akin, gagamitin ko hands with the use of these gloves para sanitary purposes.
Yun, na-mix na natin yung ating ground beef pork. Ngayon, ilalagay natin ground beef pork natin dito sa ibabaw ng foil. Lagyan natin ng tawag doon. Para lalagyan natin lalagyan natin sa ibabaw. Ito. I-mix yung pork. Ngayon, lalagay natin yun siya sa ibabaw ng foil. Mga 6 inches ang length and 4 inches yung width niya. Dapat may margin tayo dito sa sides para mamaya ma-seal natin. Magagamit tayo ng spoon. Spoon. Para ma-level, maayos. Ito natin. And yan, lalagay na natin yung ating fillings. Ngayon, lalagay na natin yung ating fillings. And dapat alternating siya para mabalance, para symmetrical sila. Alternating dapat yung egg, like I said. Some Vienna sausage here. Okay na. Ngayon, para tayong filling, gawin natin ang ating gloves. Ngayon, i-roll na natin siya. Ngayon, i-roll na natin siya. Ang tabayan mo na lang dito para hindi masira yung nasa loob. Dapat maganda yung pagkabilog mo para maayos. And then, iikot pa. I-make sure mo. Yan. Ikot pa ulit. Ikot pa. And then, i-cut na natin. Ang scissors natin. Ito na ang scissors natin. I-cut natin siya ngayon. Dahan-dahan ang pag-cut. Kasi, manipis lang ang pot. Ayan, bilugin ulit natin. Sabihin mo muna ito na ito. Ayan, bilog na. Sa bilog mo, i-seal mo na ngayon ng sides. Dapat maayos yung pagka-seal mo para walang lumabas.
Sunod, dito naman sa kabila. Seal mo rin siya na maayos. Pag i-seal mo dito, dapat nakaw kasi. May tendency din kasi siyang lumabas pa rin kahit nakasil pa. Yan, and then seal mo na siya na maayos. Oops. Yan, okay na ang ating embutido. Sunod na step ang gagawin natin is steam natin siya sa steamer for about an hour. Nandito na tayo sa steamer. Ready na siya. Lalagay na lang natin yung embutido ngayon. Yan. Tapos, sunod, isi-seal na natin siya. Isi-steam natin siya for about an hour. Then, babalikan natin ulit siya. Improvised steamer. There you go, lagyan ko ng foil para ma-maintain na din yung heat. Sira ang steamer namin, so improvised. So, ito na yung finished product natin. After natin steam for an hour. Pwede mo siyang i-fry. Pero para sa akin, mas gusto ko siyang naka-steam para rin mas healthy. Pwede mo siyang i-fry ng buo and then i-cut it. Ngayon, i-cut natin siya. Snap. So, ito, na-slice na natin siya in slant. Siguro kung tatanungin mo miss kung bakit siya naka-slant, para na rin siya sa plating. And malalaman mo kung okay yung pagkaluto ng embutido kung hindi siya watak-watak. Kasi maayos yung pagkaluto niya. So, here we have it. Our embutido.